Hello guys, magandang araw po sa inyong mga nanonood sa aking video. Naisipan kong mag-record ng video para ma-share ko po sa inyo ang aking experience nung ako'y nag-travel abroad going to Singapore. Bale, itong plano ko na mag-travel last year pa to, 2024. Pero nung April this year lang ako nakapag-book ng tickets. Bali, kumuha ko ng round trip ticket na ang binayaran ko ay around 24,000 at kumuha na rin ako ng ticket ng barko round trip din na nasa around 4,000. So bali, ang schedule ng flight ko May 11, 2025. Ang ginawa ko nung time na ng schedule na ng ano ko ng flight ko, maaga akong pumuntang airport. So, airport ng Cebu. Dumating ako sa airport ng Cebu around 2 o'clock in the afternoon. Then, at 4 p.m., nag-start na kaming pila doon sa may check-in counter. Wala naman ako na-encounter na problem doon sa check-in counter. Chinek yung mga bagahe, yung passport, tsaka binigyan ng boarding pass. Then, right after sa boarding counter, proceed na sa immigration counter, immigration booth. So, doon ko na encounter yung problema. Kasi, marami ako nakasabayan na mga passengers din. Maraming booth yun, pero ako lang yung naiwan doon sa immigration area. Ang dami-daming tanong sa akin, mga shady questions, mga suspicions na mga tanong. Hiningan ako ng employment certificate, mga ganyan. So, buti na lang mayroon ako nadalang employment certificate, so na nalagpasan ko yung isang tanong na yun. Pero still, hindi pa rin kumbinsido yung first interviewer na immigration officer doon. Kaya, matagal ako doon sa kanya din. After sa kanya, finoward niya ako doon sa isang immigration officer na parang supervisor yata nila yun, hindi ko alam. Basta yun, lalo ako nagtagal doon sa pangalawang interview. Ang daming hinahanap, paulit-ulit na tanong, nakakainis na pakinggan yung tanong. Pero take note, pagka mga ganyang scenario, kailangan talaga na kahit paulit-ulit yung tanong, balik-balik na rin ka sa pagtatanong paulit-ulit. Kailangan consistent kayo sa inyong mga isasagot para hindi kayo mahanapan ng butas. Kasi yun nung na-experience ko na binabaliktad yung pagtatanong sa akin paulit-ulit. So kaya kailangan alert, mindful kayo sa mga tanong. Kailangan hindi kayo ma-confuse, hindi kayo ano tawag doon, yung ng kaba. So yun, kaya lang sobrang tagal talaga. Yung mga tanong doon related doon sa mga source of funds, anong trabaho mo, anong pinagkaabalahan mo sa buhay, mga ganyan. So paulit-ulit talaga yun, parang lang, binalibaliktad yung tanong, pero yun din yung isasagot mo, ganyan. So ang last na tanong yung ano talagang reason ko bakit ko kailangan pumuntang Singapore. So ang pinaka reason ko doon is yung bumili ng jam tester. So para yun gagamitin namin sa aming plano na parang business, ganyan. So yun, so nung sinabi kong bibili ako ng jam tester, hinanapan na naman ako ng document na magpapatunay na talagang mayroong proof na bibili ako ng gem tester. So buti na lang din dala ko yung document ng result ng laboratory analysis ng gem. So ni-resent ko yun. Kaya yun na-convince din yung interviewer sa akin. So pinayagan na ako, pero bago ako pinalagpas dun sa immigration,
pinotocopy mo na niya yung mga documents na dala ko. Ang sabi sa akin, kailangan daw nila i-photocopy. Pero wag daw ako mag-alala dahil confidential naman daw. So, ayun. Pumayag na rin ako kasi wala naman ako magagawa. So, ayun. Ang isang na-notice ko din doon yung i-record yung conversation. During sa conversation namin, i-record yun. Sa loob-loob ko, bakit kailangan i-record? Hindi pa naman nagpaalam. Di ba bawal yung mag-record na walang paalam sa in-interview or sa kahit kaninong tao. Hindi, ano ba, Tagalog doon? Hindi nagpaalam doon, walang permission doon sa taong in-interview, ganon. So, yan. Yung dila ko na ano na. So, after doon, basta almost mga 3 hours, umabot niya yata 3 hours yun sa immigration. Few minutes na lang para maiwan ako ng eroplano. So, ang isang problema din doon, pagkalagpas ko na ng immigration, hindi ko napansin na nag-change pala yun ng boarding gate ang sasakyan kong eroplano doon. Kaya ayun, naligaw na naman ko, hinanap ko naman yung pinalit na boarding gate doon. So, mga few minutes na lang talaga maiwan ako ng eroplano. So, nung naka-onboard na ako sa eroplano, nakahinga na ako ng maluwag, parang nabunutan ako ng tinik na finally nakalagpas ako doon sa pagsubok sa immigration. So, yung points na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung pagka mag-travel kayo, lalo na mga first time travelers, kailangan talaga una-una i-prepare nyo yung documents ninyo, mga supporting documents ninyo. Halimbawa kung tourist kayo, yung source of funds niyo related doon, kung ano yung mga source of funds niyo. Halimbawa kung may business kayo or ganyan. So, mayroon kayong mga supporting documents na magpapatunay na mayroon kayong pinagkukunan ng inyong pera na gagamitin para sa biyahe. Then, pangalawa, yung passport. Ang ginawa ko sa passport ko, dinocument ko muna dahil mayroon ako na panood na video about sa passport na yung napunit issue sa NAIA. So, kaya ang ginawa ko rin nun, dinocument ko, nirecord ko yung passport na proof ko na walang anumang sira doon sa passport ko. Then, pangatlo, itinerary. Kailangan mayroon na kayo naka-ready na itinerary ninyo sa inyong travel. Pang-apat, hostel booking. Kailangan yun na maipresent niyo yung hostel na booking. Then, yung basta at yung ticket niyo na round trip. Yun. So, yun yung mga importanteng kailangan naka-prepare kayo. At lastly, kailangan na laging mindful sa oras para hindi kayo magahol sa oras sa pagpunta ng airport. Lalo na pagdating sa immigration na kailangan at least mayroon kayong mahaba-habang oras para kung mayroon problema doon sa immigration, tulad sa naging experience ko, medyo mahaba pa yung oras para anuhan ng solusyon, masettle yung problema, ganun. So, yun. Yun yung experience ko dun sa airport ng Cebu. Pagdating naman dun sa Singapore airport, walang naging problema, aberya doon dahil smooth na yung doon. Paglapag ng eroplano, paglabas doon, before ka makalabas sa airport, kailangan mo na mag-register ng e-travel doon sa Singapore. Ang kailangan lang doon is kailangan ng marunong tayong gumamit ng technology sa tablet, paano magpindot-pindot doon sa tablet, ganyan. Tsaka nakakaintindi ng mga instruction dahil mahirap yung pupunta ka ng ibang bansa tapos hindi ka makakaintindi ng instruction. Ako, paano mag-fill out ng online registration form, ano yung mga dapat susundin, ganun. So,
kailangan talaga basic yun na marunong tayong makaintindi ng mga instructions doon. And otherwise hindi ka makakalabas doon sa sa airport. So after doon sa registration ng e-travel doon sa Singapore, ang sunod naman is yung scanning ng passport. Madali na lang yun, din facial scanning, then thumb mark, thumb scan, then ayun, labas na. So yun, walang problema doon pagdating sa Singapore. Saka madali lang, hindi pareho sa Pilipinas, ang daming chichiburits eh. So yun, so pagdating dun sa airport, dumating ako around 1 o'clock in the morning. Medyo madilim pa talaga, kaya inantay ko na mag 5 o'clock ng umaga para medyo okay na, kasi since first timer, di natin alam yung lugar, kaya mas mabuti na yung may umaga na para makita natin yung pupuntahan natin sa pag-travel. So yun yung nabook ko for 4 days. Mahal talaga, lahat ng mga basic commodities doon mahal dahil dollar nga. Hindi pareho dito sa Pilipinas. For yung 4 days ko na book sa hostel, ang per night niya nasa around 1,800. Imagine, mahal talaga siya. So yun, yung first day ko, ang ginawa ko, bumili ako agad ng gem tester, saka naglibot-libot ako dun sa may Chinatown area. Then following days, remaining days ko, naglibot-libot din ako dun sa near sa Chinatown area na may mga magandang place doon. Mayroon ako mga nirecord na video doon, i-upload ko yun sa aking YouTube channel. Then ang naging problema ko noon pagbalik ay naiwan ako ng eroplano dahil sa katangahan. So kaya isang point din na kailangan akong i-share sa inyo, na dapat maging mindful sa schedule, lalo na sa time, kung anong time kayo magta-travel. Dahil yung nangyari sa akin, ang nakaregister sa utak ko was 8 p.m. ang balik ko ang lipad ko pabalik ng Pilipinas. Yun pala, yung schedule na yun, sa barko pala yun. Ang flight ko pala supposedly 1 o'clock in the morning, flight from Singapore to Pilipinas. So malaking problema dahil kailangan na naman mag-rebook, at buti na lang to the rescue yung sister ko. So ayun, imbis na makarating ako ng Pilipinas na mga 5 o'clock ng umaga, so since na rebook ang ticket ko, yung flight ko, so 6 p.m. na ako nakalipad, at dumating ako na Pilipinas nasa lagpas 9 p.m. So yun, kaya kailangan talaga maging mindful sa schedule, dahil lalo na pag tight ang budget, tapos naiwan ka ng eroplano, tapos wala ka ng pera. Naku, paano na lang kung wala kang kapatid na handang tumulong or pag-rebook na ticket? Ayun, doon ka na matingga doon sa airport na Singapore, di ba? So yun yung nag-experience ko, medyo katangahan na experience. So sana mapulutan ninyo ng aral, yung awareness lesson, yung experience ko, dahil gusto ko talaga ito ma-share, dahil medyo first time din mag-travel na parang tourist, di ba? So ayun, next video ko, i-share ko naman sa inyo yung about sa gem tester na binili ko, kung ano yung paggagamitan ko doon, kung anong klaseng gem yung iti-tester namin sa na yun, sa device na yun. So hanggang dito na lang guys, sana na mayroon kayong napulot na awareness
lesson mula sa aking experience. Thank you very much for watching my video. Bye guys!